Top 15 signs na nagmamature ka na. Sign number 1, nirerespeto mo at hindi ka na nakikipag-away pag iba ang opinion ng iba sa'yo. Pagdating sa isang topic na pinag-uusapan, hindi ka na yung taong pinipilit palagi yung opinion niya sa iba. Lalo na pag hindi sila agree doon. Hindi ka na din nakikipag-away sa kanila. At iniintindi mo na lang ito na maigi kung ano man ang sinasabi nila sa'yo. Pinag-iisipan mo ito na mabuti at saka ka magdidesisyon kung okay ba sa'yo na opinion nila. Na-realize mo na kasi na bawat tao ay may kanya-kanyang opinion pagdating sa isang topic at malaki ang tsansa na hindi ka sumang-ayon doon. So pag ganun ang nangyari, ang ginagawa mo na lang ay nirespeto mo na lang ito. Hindi mo na pinapalaki yung issue at hindi ka na din nakikipagdebate sa kanila. Kumbaga kung ano man ang opinion niya tungkol doon sa topic ay okay lang sa'yo dahil alam mo sa sarili mo na may sarili kang opinion pagdating doon. Sign number 2, hindi ka na naapektuhan sa mga masasamang pinagsasabi ng iba tungkol sa'yo. Lahat naman tayo at one point ay sinabihan na masama ng ibang tao. Maski kaibigan mo ito, ka-work, mga kakilala mo at minsan pa nga yung mga family members mo. Alam mo na sa sarili mo na hindi mo na maiiwasan yan at hindi mo din kontrolado na kung ano man ang magiging opinion ng iba tungkol sa'yo. Kaya nagpo-focus ka na lang doon sa bagay na kaya mong kontrolin, which is yung magiging reaction mo doon. Usually sinasala mo ito na maigi kung may sense ba ang sinasabi nila at kung ang intention nila doon ay para ma-improve ka at para din baguhin mo yon. Pero kung hindi, i-ignore mo na lang ito. Sign number 3, kaya mo na kontrolin ang mga emotions mo. Tulad ng mga emotions na palaging nagagalit at palaging naiinis. Dahil kaya mo na ito kontrolin, maabot ka na sa point na mahaba na ang pasensya mo. Lalo na sa mga sitwasyon na sobrang stressful at nape-pressure ka. Nananatili ka lang kalmado at imbis na magalit ka or mainis ka, niintindi mo lang na mabuti yung problema at hinahanapan mo agad ito ng solusyon. Kumbaga hindi ka na nagpapanik kung ano ang dapat na kailangan mong gawin. Ang isa pa ay hindi ka na din masyadong kinakabahan dahil sanay ka na sa mga ganyan na sitwasyon. At kumikilos ka kaagad para masolusyonan ang problema. Sign number 4, hindi mo agad ginajudge ang isang tao. Ito yung ina-apply mo na yung quote na don't judge the book by its cover. Kumbaga kinakausap mo na maayos, hindi ka na arogante at hindi mo na binabastos ang mga taong tingin mo na mababa ang antas sa buhay. Minsan tinutulungan mo pa sila at iniintindi mo na mabuti kung bakit ganun ang sitwasyon nila. Hindi ka na din masyadong tumitingin sa panlabas na itsura ng tao at mas gusto mo munang kilalanin siya na maigi bago ka magdesisyon kung ano talaga ang tingin mo sa kanya. At dahil doon, pantay-pantay na ang tingin mo sa tao at ganoon din ang respeto mo sa kanila maski anong antas pa niya sa buhay. Sign number 5, alam mo na kung kailan ka tatahimik at kung kailan ka magsasalita. Ito yung tipo na may idea ka na kung ano magiging reaction ng isang tao pag ganito ang sinabi mo sa kanya. Tulad na nag-argue kayo ng jowa mo, alam mo na pag sinabi mo ito sa kanya ay sure na magagalit at maiinis siya sa'yo. At may chance na hindi ka na niya kausapin o pansinin. Kaya mas pinili mo na lang na tumahimik kaysa sa lumaki pa yung argument at tuluyan na mawala sa'yo yung tao. Kumbaga ito yung point na you choose your words carefully dahil alam mo na sa sarili mo na pwede kang makasakit ng tao dahil lang sa mga salitang sinasabi mo. At mas pinipili mo na matalo sa isang argument kaysa sa masira ang relasyon mo doon sa tao. Sign number 6, priority mo na ang health at nutrition mo. Hindi ka na masyadong nagkakakain ng mga junk foods at fast foods. Binabawasan o tinatanggal mo na din ang iyong mga bisyo tulad ng pag-iinom ng mga alcoholic drinks at pagyayosi. Hindi ka na din palagi nagpupuyat ng todo-todo kung wala din naman sense ang pinagpupuyatan mo. Instead, mas gusto mo na kumain ng mga healthy foods tulad ng mga prutas, gulay at palagi ka na din umiinom ng tubig. Nagiging regular na ang pag-exercise mo at palagi mo na din nakukumpleto ang required na 7 to 8 hours na tulog. Dahil alam mo na pag ginawa mo ang mga bagay na ito ay hahaba ang iyong buhay para lalo mo pa itong ma-enjoy. Sign number 7,
Mas gusto mo na ng seryosong relationship. Pagdating sa dating, hindi mo na habol ang for fun-fun lang. Mas gusto mo na ipang seryosohan at pang matagalan na. Open at willing ka naman makipag-date sa iba. Pero ngayon, finifilter mo na maayos kung sino yung taong posible na pwedeng pang seryosohan. Kasi alam mo na sa sarili mo na pag for fun-fun lang ang pagde-date mo ay wala din itong patutunguhan sa huli. Iniisip mo na kasi yung magiging future mo at alam mo na hindi ka na bumabata. Kumbaga na-realize mo na nagsasayang ka lang ng oras at resources pag for fun-fun lang ang palaging nangyayari. Sign number 8, pantay-pantay na ang tingin mo sa bawat tao. Ito yung tipo na binibigyan mo ng respeto ang bawat tao na makakasalamuha mo maski ano pa ang antas nila sa buhay. Maski na alam mo sa sarili mo na mataas at madami ka na na-achieve sa buhay. Nananatili ka lang humble at hindi mo ito pinagmamayabang sa kanila. Nagpapasalamat ka na lang at kinoconsider mo na lang ito as blessings. Kumbaga hindi mo minamaliit at hindi mo din binabastos ang mga taong hindi masyadong nakakaangat sa buhay. Sign number 9, may confidence ka na sa sarili mo. Kilala mo na mabuti ang sarili mo at alam mo na kung saan ka magaling at kung saan hindi. Kaya ang ginagawa mo ay kung saan ka hindi magaling ay doon mo ini-improve ang sarili mo. Dahil meron ka ng lakas ng loob at tiwala sa sarili na gawin ito. Hindi ka na din natatakot na sumubok ng bago na alam mo ikay i-improve mo. Kumbaga, natututo ka na lumabas sa comfort zone mo. Dahil alam mo na once na lumabas ka doon ay malaki ang pwedeng magbago sa buhay mo. Sign number 10, open-minded ka na matuto sa iba. Aminado ka na sa sarili mo na hindi pwede na alam mo na ang lahat. Kaya kung may pagkakataon ka na matuto sa iba ay gagawin mo ito. Hindi ka na yung taong Mr. Know-it-all. Maski na madami ka ng alam doon sa isang topic ay nananatili ka pa ding humble at open-minded. Dahil malay mo baka yung taong yon ay may ibang opinion or may alam na bagong idea tungkol doon sa topic na hindi mo alam. Aware ka naman din na willing naman siyang i-share sa iyo yun as long as open-minded ka. Nakikipag-usap ka na maayos at nakikipag-brainstorm ka sa kanya base doon sa topic in a good way. Sign number 11, hindi ka na masyadong nakikisama sa mga taong alam mong masama sa iyo. Lumalayo at hindi ka na masyadong nakikisama sa mga taong alam mong wala o pangit lang ang maidudulot sa iyo. Usually ito yung mga kaibigan mong toxic at bad influence. Yung tipong alam mo na pag palagi mo silang kasama ay wala ka mararating sa buhay. At malaki din ang tsansa na baka makagawa ka ng masama. Di naman ibig sabihin nun ay friendship over ka na sa kanila. Kumbaga kikitain mo na lang sila ng paminsan-minsan na lang. Sign number 12, porsigido at nakafocus ka na sa mga pangarap mo. Kung ano man ang pinapangarap mo sa buhay, inaasikaso at trinatrabaho mo ito palagi para makamit mo ito in the future. Inabawasan mo na din ang mga bagay na ginagawa mo madalas na hindi naman akma doon sa pangarap mo. Tulad ng pagbawas sa paglalaro ng mga online games. Ibis na maglaro ka, mag-aaral ka na lang ng mga kailangan mo. Unless nga lang na gusto mo maging professional gamer at makikipag-compete ka sa mga tournament. Sinasanay at dinidisiplina mo na din ang sarili mo na trabahuin palagi yung pinapangarap mo. Kumbaga pinapangako mo sa sarili mo na dapat yung mga ginagawa mo araw-araw ay nakaayon doon sa pinakapangarap mo. Sign number 13, na ma-manage mo na mabuti ang pera mo. Marunong ka na kung paano pahalagahan ang pera. Dahil na-realize mo na mahirap pala ito kitain. Hindi ka na yung taong gumagastos sa mga bagay na hindi mo kailangan. At tuwing gagastos ka ay sinisugarado mo muna na gagamitin mo talaga ito. Kumbaga alam mo na ang mga basic skills na kailangan pagdating sa pagmamanage ng pera mo. Tulad ng diskarte kung paano kumita ng pera, pag-iipon, pagbabudget, pagkokontrol sa sarili na huwag bumili ng bagay na hindi mo kailangan. At alam mo na kung saan napupunta ang pera tuwing ginagastos mo ito. At may plano ka na din kung saan mo gagamitin yung perang pinag-iipunan mo. Sign number 14, iniisip mo na kung paano ka makakatulong sa family mo. Dahil nagmamature ka na, iniisip mo na kung anong pwedeng tulong ang pwede mo maibigay sa family mo. Usually ang tulong financial ang pwede mong gawin para makatulong sa kanila. Halimbawa, pag nagtatrabaho ka na paminsan-minsan,
nagbibigay ka sa parents mo para pang dagdag gastusin sa bahay. Para din naman mabawasan ang stress nila dahil hindi na nila kailangan problemahin yon. Kaya isang way ito ng pagtulong para maibalik mo naman sa kanila ang alaga na ibinigay nila sa'yo nung bata ka pa. Kumbaga tinutulungan mo sila sa mga responsibilidad dahil alam mo na hindi na sila bumabata at baka umabot na sa point na hindi na sila makapagtrabaho. Sign number 15, ginagamit mo na yung oras mo ng tama. Ayaw mo na nagsasayang ng oras dahil na-realize mo na once na nagamit mo na ito ay hindi mo na ito may babalik kailanman. At dahil doon inaayos at in-organize mo na ito na mabuti sa pamamagitan na pagpaprioritize ng mga tasks na kailangan mong tapusin. Usually gumagamit ka na ng mga planner or mga apps na pwede organize yung mga gagawin mo. At dahil doon ayaw mo na natitenga lang. Mas gusto mo na yung may ginagawa at maging productive. Pag nakatenga ka lang kasi, feel mo ay inuubos mo lang yung oras mo at hindi mo na-achieve ang mga kailangan mong gawin. So ayun na ang top 15 signs na nagmamature ka na. Sana madami ka natutunan sa video na ito. Salamat sa mga nanood. Kung nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutan na i-like ito at mag-subscribe ka na din sa channel ko. Like mo din ako sa Facebook at i-follow mo ako sa Instagram.